Bali, this is Malu again. For today's video, i-share ko sa inyo ang another episode ng pagpunta ko dito sa aking mini farm at ano ang gagawin ko dito. Actually, this is my daily routine naman. Tumutulong ako kay Budoy sa mga gawain dito. So, let's go. And yes, and there I am. So, magfe-feeding ako dito sa another side ng part ng cage, no? Yung chicken natin ay gutom na talaga. They are called layer chicken. Yes, 2 takal each isang buong cage. Ayan. Yes po, yan po yung ginagawa natin every day kapag hindi lang tayo nagkasakit. Kasi tumutulong ako para mas malesen yung trabaho, di ba? Tapos yan, may nahuli akong manok. Akala ko patay na siya talaga. Kasi matagal na siyang, parang kahapon or another day, nakatakas siya. Tapos ayaw niya talagang magpahuli, naiinis ako. Kaya sabi ko, sige, bahala ka na nga. But then, ngayong araw, na siya, biglang lumapit. Yun, nahabol. Nagpahuli na siya. Siguro na anong tawag dyan. Napagod na siya. Kaya, yun. Nahuli na. And then this part, kukuhanin na natin yung itlog. Hindi nyo na ako nakita dito kasi yes, kukuhanin dito sa part na to. Yan, yung bandang yan is nakakuha tayo ng 2 trays. 2 trays lang siya. Marami sila pero ganyan yung mga layer chicken. Pagka umabot na sila ng mga almost 2 years, hindi na ganun kadami yung mga maiitlog nila. Talagang nagleles na siya compared. Kumbaga, kasi may may level. Kung
6 months, I mean, parang 2 months to 1 year at least, or 6 months, at least 90% ng production yung makukuha mo. Pagka tumungtong ng 1 year, 80 to 70% na lang. Tapos tumungtong ng 1.5, magiging 50% na lang. Tapos ganyan hanggang sa magiging 40% na lang siya. Worst pa, maraming namamatay sa kanila pagka ganyan na pakaling na sila. Well, kapag nag 2 years na sila, pwede mo na siyang ikaling tapos ibenta by piece yung manok. Sa amin before nung first namin, binenta na namin sila kasi hindi na sila talaga nangingitlog. Kahit anong pakain mo, masasayang lang yung pakain mo. Tapos super gastos ka, hindi naman sila nangingitlog, wala nang production. 'Di ba? Kaya ang ginawa namin, binenta namin sila like parang parang Bisaya na manok. Yung lasa kasi nila is parang Bisaya din na manok pag kinain mo. Masarap sa tinola at saka halang-halang. Yes. Noon yung benta namin is 120 to 130 pesos. It depends kung masyadong mataba. 120 to 130 pesos. So, yan yung nakuha natin. And niready ko sila para punasan na ulit. Magpupunas na naman. It's my turn to punas-punas. Yes. So, naman, masakit siya sa kamay, pero pagdating ng parang kapag sanay ka na, na siya, hindi na siya ganun parang sanay na yung kamay mo. Wala na lang, ganun. May lamok pa na may lamok pa na mga tawag yan parang marites. Well, so may mga part kasi ng cage na yung itlog nila andun lang sa ilalim, kaya nadudumihan, or halimbawa pagka nagdumi sila napupunta sa egg, kaya yun yung nagpapadagdag sa trabaho, nagpapatagal sa trabaho ko. Pero okay lang. Tapos ang way naman ng paglinis ng itlog, yung pampunas na yan, water, tapos lagyan mo unti ng suka, unti lang, tapos mas badabi yung water, tapos basain mo yung pamunas mo para it's good to go. Yun nga. Actually, may mga pusa din ako dyan sa taas. Parang ang dami ko na talagang pusa. Meron din ako sa tindahan, sa bukid, sa bahay. Parang naging mamis na ako ng mga pusa talaga. Kawawa din naman kasi. Sweet kasi sila. Pagka nakarating ako, parang sinusundo nila ako. Tapos, parang lumalapit-lapit sa akin. Pinapahid-pahid yung katawan nila sa akin. It's very nice to see nice cat. Tsaka naman dito ay nakapaglinis na tayo. Before ako nag-video, nagwalis na ako. Unti lang naman kasi malaki talaga yan. Pagka winalis mo, ang daming mga dahon. Tapos salamat naman at naging okay na dahil nung bagyong Christine talaga ang daming nililinisan. So dito na part na to ay papatapos na nga tayo. And that is ready to go na para isakay na sa motor. Thank you so much everyone for watching. Bye bye.